Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga viewers natin online. Magandang umaga po. Ako po si Police Superintendent Maria Ivy Castillo, ang hepe ng Women's and Children Protection Section of the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na we are based at Camp Crame, Quezon City. Good morning po once again. And of course, ang inyong lingkod naman mula naman sa Kakampi, yan, in partnership with the AngelNet, di ba? So, ako'y nagagalak po at nagisalib pusa ako ngayon dito sa programa ng AngelNet. Ito po muli ang inyong lingkod, Feni Codemus, nagsasabi sa inyong, abay, manood na po kayo dito sa ating programang AngelNet. Yan. Yes po. Kamusta na po? Okay naman po. Oo. Si Colonel dito, ito hawakan ko na lang to kasi na-excite naman tayo. Si Colonel dito ay si Maria Ivy Castillo, batang-bata pa, makita niyo naman. Well, Colonel, nung nakaraan, 2 beses tayo nag-program dito, no? At medyo marami rin yung nakapanood sa atin, malalo na yung mga taga-Saudi Arabia. Yan. So, gusto ko lang maintindihan mabuti, ano nga ba itong AngelNet? Yung AngelNet, itong initiative ng anti-cybercrime group para matugunan, ma-address lahat yung mga cases ng children online, yung mga online abuses na naranasan ng mga bata. Kasama na rin yung lahat ng kababaihan dito. Ayan. So, ibig sabihin, children, tsaka yung mga women na medyo adult, kasali pa rin dyan. Opo, oo. Basta babae. Yan. Basta babae kayo, yan. Pwede na kayo makipag-online dito sa AngelNet. Pwede magreklamo. Ano po? Opo, oo. Yan. So, bago yan, meron tayong yung mga ginagawa ninyo dati pa. Ano po? Yan. Opo, Ito yung isang sinasabi nga natin dito sa pinapakita natin. Kung makita nyo po sa background namin, ay yung AngelNet na sinasabi, ito yung binabanggit naman ni Colonel dito, Colonel Castillo. Ito yung initiative in combating online child sexual abuse, pornography, and exploitation. Isa-isahin natin, di ba? Opo. Bakit child sexual abuse ang isa sa mga inaano ninyo? Child sexual abuse kasi, ito yung mga mga abuses sa bata kagaya ng pagkagaya ng pang-aabuso or for example, may mga cases na ini-upload nila na mga pang-aabuso sa bata sexually. Ina-upload nila sa net at nakikita ng mga kamag-anak at saka ng ibang tao. Yon ang isa sa mga tinutugunan natin. Yung pornography naman, ito yung mga ganun din, ito mga yung lascivious acts at saka yung kahit yung nagpapanggap na bata, kasama din dito sa pornography, which is ang ginagawa naman dito is kinukunan nila yung bata na hubot-hubad na live streaming, then binebenta. Kadalasan kasi sa ang nangyayari dito is dito sa atin pinoproduce yung pornographic materials na yon, then inilalabas siya sa mga sex offenders na mga foreigners, then binebenta nila. Ganun po yun. Yun sa pornography. Kasama na rin yung exploitation. Yung exploitation naman, ito yung online trafficking. So, sa ano siya nakikita? Sa online. Sa katulad natin, online tayo. Opo. Oo. So, ang dito sa rin. exploitation naman is, ang mode dito is online ang pag-recruit. Bali, nire-recruit sila via online, then pagkatapos nun, nag-i-end sila sa trafficking. So, yun. Yun po yun. So, magkakadugsong-dugsong pala yan. Ano Opo, po? yun po yung mga cases na ina-address po ng AngelNet. Yan. Pero bago natin dire-diretso yung ating pagpa-broadcast dito, naisa na nating alamin kay Colonel Castillo, yung paano nga ba sila makaka-online sa inyo? Paano natin makaka-online yung grupo ninyo? Halimbawa, may gusto mag-report, paano sila makaka-online sa inyo? Base dito sa presentation ko, kung pwede kong i-share, Inaano ata yan? Yan. Yun. Yung sa presentation ko, una will focus on
yung cyber landscape ng sa Pilipinas, then paano yung response ng PNP, then yung last is yung reporting system. So, paano yan natin? Kasi, kunyari, in layman's terms, kasi ito medyo baka mahirapan, yung iba. Paano po yan? Halimbawa, ay may nahulihan tayo na gano'n, na magrereklamo sila. Na online ako, pero hindi ko naman hindi naman ako nag-online, pero bakit meron akong gano'n? Paano sila magre-report sa inyo? So, pag ganyan kasi, marami tayong mode ng online reporting. It's either pupunta sila sa amin as walk-in complainants. Yes. Pwede rin silang tumawag. Then, meron din tayong online reporting via doon sa website namin. Iyon. Na pwede nilang ilagay doon sa, mayroon doon page ng report a crime. Then, i-encode lang nila yung kung ano ang mga na-experience nila. Then, pupunta po sa amin yon. May mga questions naman doon na kaya nilang sagutin. Then, kung sakaling may mga follow-up informations kami na kailangan namin siyang tanungin, tatawagan namin po siya o kaya papupuntahin namin siya sa office para makunan siya namin ng statement at saka makuha namin lahat ng ebidensya na pwede namin magamit in filing a case. So, halimbawa kung babae yan na bata pa, kailangan babae din yung mag-interview o yung maggagawa ng investigasyon? Opo. Okay. Lahat po mostly sa women's desk dito sa atin is manned ng babaeng pulis. Yun. So, kunyari, kasi iba naman, hindi alam kung paano mag-online. So, pwede silang tumungo kagad sa office ninyo. Opo, Oo. Saan ba natin matatagpuan yung office ninyo, ma'am? Yung office Carla? namin, mayroon kaming opisina sa headquarters, which is based siya sa Camp Crame. Sa loob mismo ng Camp Crame, pwede nilang ipagtanong doon. Yung office namin, nasa likod kami ng Criminal Investigation and Detection Group. Then, mayroon din kaming mga strategic offices within the Philippines. Mayroon kami sa Cagayan de Oro, mayroon kami sa Davao, General Santos City, Cebu City, at saka mayroon din kami sa Legazpi. Yan, sa Yun po Legazpi. yun po yung namin. Pero dito case sa na- Kamaynilaan, buong Metro Manila, dito lang tayo sa Camp Crame. Opo. Pero soon we'll open our Region 4A office at saka Region 3. Yan. Pero sa ngayon, ilang taon na ba tayo? Sa ngayon po, Oo. we're roughly 1.5 years pa lang ang anti-cybercrime group. We are just created last launch our cybercrime group last March 20, 2013. Yan. So, March 20. Pero kasi may mga na-receive tayo. Kasi kung may mga na-receive tayong mga text sa atin na sinasabing, bakit may AngelNet? Yan. Kasi meron namang ilang mga programa pa rin ng gobyerno sa trafficking, may iyakat, meron pang sa DSWD din. Ano po? Bakit daw may AngelNet? Yung AngelNet nga po is specifically talaga siya naghahawak ng mga cases through online, through with the use by, through, and with the use of our ICT. Oo. So, lahat po nun na yung mode ng pag-commit ng crime is via online, yung may gamit ng internet, kami ina-address po namin po yun. Yun. Kasi alam niyo mga kaibigan, dahil nga sa sobrang dami na rin na gumagamit ng social media. Opo. No? So sa social media naman nila ngayon, itinadaan ang lahat ng mga crimes na ganito. Ano po? Opo, Lahat ng opo. violations para sa children. Kaya nakaisip ang ating AngelNet na Opo. magkaroon ng ganitong klase. Kaya ngayon po mga kaibigan, kayo po ngayon ay nakakapanood dito sa ating www.ustream.tv/channel/kakampi online. At pwede rin po mapanood niyo sa kakampi.news.blogspot.com, kakampiweeks.com, kakampi. Yan po, pwede mapanood. Pero ang usapan natin nga sa mga susunod na panahon, ilalagay na rin natin ang inyong programa sa inyong website. Pwede yun natin ilagay yan, ano? Opo, oho. O, paano natin mabubuksan yung inyong website? Yung website po namin is yung www.angelnet.ph. Yun, mabubuksan po ninyo, malalaman nyo yung mga informations na pwede sa amin,
pwede niyong malaman tungkol sa amin, yung mga accomplishments namin, yung mga programs na sa ngayon ay aming tinutugunan. Isa po dyan sa mga programs namin is yung we conduct public awareness, such as pumupunta kami sa mga schools para mag-lecture ng cybercrime awareness, at the same time yung safety tips sa mga estudyante natin. Hindi lang po yung mga estudyante, pati yung mga local government units natin, binibigyan din natin yan ng mga awareness programs. So ngayon ay medyo magbibigay tayo ng mga ganyan na naman kasi may pinirepara ka, no? Dito sa ano natin. Ito ba yung Opo. pwede natin pag-usapan din? Siguro Opo. sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga estudyante, ang magiging kapartner natin sa susunod ng mga estudyante, alam mo nasa PCU. Opo. O isa yan, dahil kahapon, nagpasinaya tayo. Diyan, nag-start na tayo dyan makipag-coordinate. At siguro kasama namin kayo sa pakipag-coordinate din sa ibang mga schools. Ano, ma'am? Opo. Yan. So, busy-busy rin kayo. Ay, hindi pala kayo Opo. busy. Konti na. Konti lang. Yan. Pero syempre, yung man behind it, o ang mga kababaihan behind it, paano ba sa Tagalog yun? Kasi ano tayo, nasanay tayo sa man behind it, ano? O sino-sino ang mga nasa likod, yan, ng AngelNet na ito? Yung sa mga sa amin naman sa AngelNet, bali sa ngayon kasi sa main office we are only 6, pero sa mga regional offices namin may Meron may mga nakatalaga na doon. women's desk, may mga women's police na na-assign po doon. Yan. Opo. So, ibig sabihin, ganyan lang naman talaga yan, ano. Pero bakit, nung mga nakaraan kasi sinabi nila, bakit yung dalawang nag-program daw, sa bagay magagaling naman din daw, pero bakit lalaki? Oo. Meron din kayo kasamang mga Opo, lalaki. kasi sa anti-cybercrime group, yung AngelNet lang ang talagang finocus namin sa mga babae. Pero sa cybercrime kasi, hindi lang naman kasi ang cases is involving sa pornography. Meron po tayo mga financial fraud, mga cybersecurity problems natin, Okay. which is man siya ng mga lalaking pulis. Pero dito sa women's desk, mayroon din kaming lalaking naka-assign sa amin. Pero ang ano nila is, kung sakali may mga operations kami, kailangan namin sila for our security. At the same time, nag-iimbestiga din sila. Yun. Nag-a-assist din sila sa amin in conducting investigation. Pero pagkuha ng statement sa bata, we see to it that babae ang magkukuha ng statement. Yan. Siyempre, confidentiality pa rin, Opo, ano, ma'am? at saka Oo. yung mga para naman hindi yung mga victims natin na kababaihan at saka mga bata mailang kung lalaking pulis ang nag-i-interview sa kanila. Pero Okay. sa mga local units natin, mayroon pa rin lalaki ang in charge doon kasi may mga ibang units na kulang din sa kababaihan. Kukulang yung naka-assign na babaeng pulis. May isang nag-ano sa atin last time, no? Ang sinasabi niya, paano ba daw yung mga netizen, yung mga ordinaryong nasa community na nanonood sa atin, nagayan, paano sila makaka-involve kung sakasakali? Yun nga po, yung sinasabi Pwede sila sumali, di ba? Doon sa Volunteer. Pwede naman, opo. Kasi tumatanggap kami ng mga on-job training, volunteers. At saka pwede rin naman sila as netizens, pwede silang magbigay ng information. Kagaya ng din sinabi ko yung report a crime, pwede din silang magbigay ng information sa amin once may mga alam silang mga cases ng pang-aabuso sa babae at saka sa mga bata via online. Yan. So pwede nila kaming itap, pwede silang tumawag at magbigay ng information. Yan. Kung makikita niyo kung nanonood kayo ngayon, meron pong mga telephone number na nasa ibaba namin. Yan, pwede niyo mga matawagan yan kaagad, di ba? Ayan po yung mga numerong nandyan. Baka may dadagdag pa, Colonel, may mga iba bang numero na pwede kang ibigay? Yung paki-flash po, Flash mo yung yung last na slide. Andun po yung ating mayroon tayong website, mayroon tayong Facebook, may yung Twitter account. Next po yan. Ito. Opo. Oo. We have a Facebook account, yung PNP AngelNet Anti-Cybercrime Group. Mayroon din Ayan. kaming Twitter na pwede nyo kaming i-tweet. Opo, at PNP AngelNet ACG. Aha. Nandiyan po yung email account namin, pnp.acg.angelnet@gmail.com.
Then yung website namin, yung www.angelnet.ph. Yan. Nandiyan na rin yung telephone number, fax number, na pwede nyo kaming tawagan anytime po. Yan. Ito pong mga pinapakita nila sa inyo ngayon, ito yung Anti-Cybercrime Group, yung kanila Facebook yan, PNP Angelnet Anti-Cybercrime Group, right? Oo. At saka yung kanilang tweet, i-tweet lamang ninyo. Ito, PNP Angelnet ACG. Ayan po Opo. yung mga pwede nyong i-click dyan, At syempre yung mga telephone number natin. Opo, sa baba. Ayan, nasa baba na. Nakikita nyo rin po sa baba, nandyan din. Ang kagandahan nito, pwede rin kayong tumawag. Ayan, pwede na kami mag-volunteer, ma'am. Opo. Pwede rin po kayong tumawag sa 553-8656, 788-3607. Kasi meron kami ngayong tinitingnan pa naman natin itong Malaysia, Baka pwede natin i-refer sa inyo after. At ayan po ha, makakatulong sila maigi sa inyo. Lalong-lalo na si Colonel, nandito siya sa tabi natin talaga ngayon. At busy ang Colonel na ito. Ngayon lang to. Nasusunod na naman yan naku kung saan-saan. Pwede ba daw kayong ma-invite sa mga communities na magbigay ng mga ganitong klase na orientation? Opo, isa sa mga programa po yan, yung public awareness namin. Ini-invite po kami, kami din, nagbibigay kami ng mga seminars, trainings sa mga parts, natin, mga sa community, sa schools, kagaya yung sinabi ko kanina, sa school, sa community, at saka kung sino po yung may gustong maging aware on kung ano nangyayari, yung cyber world natin ngayon, pwede nyo kaming i-invite para ma-orient din kayo kung ano po yung nangyayari sa atin ngayon. Okay. So, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga may hinanda kasi dito si Colonel na siguro ay mas maganda kung ipapaliwanag niyang maigi sa atin at syempre kayo ini-invite namin lahat na manood at tingnan niyo maigi kung paano niya i-explain sa atin ito para mas maganda na alam natin. So, take it away, ma'am. Sige po. Dito sa nakikita nyo sa screen is yung Philippine cyberspace. Ito yung facts and figures na alam natin sa ngayon na out of yung population natin which is 101 million, on online penetration po, mataas po yung online penetration natin na pumapasok siya sa 33% online penetration nitong 2013. Then isa tayo sa rank number 8 globally po yan yung sa Twitter users. So 4.01 million out of 101 million na population natin. Ito yung statistics ngayon na So, sa Twitter? yung gumagamit ng Twitter. Sa Facebook naman, sa Facebook users, we are ranked 7 globally. Then ranked number 3 in Asia. So, maraming Pilipino yung mahilig mag-Facebook sa ngayon. Then, nabansagan din tayong SMS capital of the world. SMS? Opo, sa mobile penetration naman ito, which is 92.2 million yung mobile subscribers natin. Oo, ang dami. Tapos, sabi din is, yung average spent online ng mga kababayan natin is 18.6 hours on internet usage. Yun po, yun yung natin. Ito yung mga facts, figures na ating inaan ngayon. Minomonitor. Next, please. Ayan. Ayan. So, ang dami pala natin, ha? Tapos, pagdating naman sa child pornography, sabi ng isang ng SEYUP, more than 20,000 pieces of images of child pornography posted online every week. Dahil dito, nag-i-earn siya. So, ang gross annual industry niya is, nung 2012 is $3 billion, which is tumaas pa siya ng 2013, naging $20 billion. Ang kinikita ng underground market na to, yung When you say pagbebenta. underground market, sino-sino yan sa sample natin? Yung itong underground market, ito yung sinasabi ko po kanina, yung kinukuha dito yung mga dito binoproduce yung child pornographic materials, then Okay. ibinibenta. Yung pagbenta ng child pornographic materials,
base sa statistics na ibinigay sa atin ng ating foreign counterparts, yan po yung kinita ng mga sex offenders natin, yung mga laki. pedophiles natin. Oo, malaki. Oo. Malaki. So, naging alarming yan. Internationally, naging alarming yung proliferation ng child pornographic materials. So, ibig sabihin pala dito, Colonel, kung halimbawa, di ba, minsan may mga foreigner, no? Shot ng shot doon sa mga bata, kung saan-saan lang. Bali, ang nangyayari is, yun nga po, yung mga foreigners, nagko-contact sila dito yung mga, ng mga Meron adults. sila kakunayb may dito. makakunayb sila dito, na itong kakunayb nila dito, inuutusan nila na maghanap ng mga bata para makuna ng footage Pictures. ng Oo. pictures na nude o kaya yung live streaming na tinatawag. Sa bawat session na yon, bawat per session, may corresponding payment po yun na Ayun. ipinapadala sa kanila, usually via Western Union, na sa ngayon naman po, nagko-cooperate sa atin yung Western Union para magbigay ng informations sa lahat ng mga questions, sa lahat ng mga inquiries natin sa kanila. Yun. So, Kaya po umaano siya sa nakakatulong sa pag-conduct natin ng investigation. okay. Ito naman, isa na to. Tapos ito naman is sabi ng Facebook, ang Philippines daw is ito yung sa ngayon maraming sextortion incident. Yan, paano yan? Paano Ito yung naman sextortion na sextortion yan? incident naman is tayo naman ang nagbibiktima ng mga foreigners. Ah, okay. Oo. So bali ang kaya Pilipino yan. o Pilipino Ah, naman na Pilipino. nag-extort ng mga sa mga ano is ang ano diyan is ang nagiging modus nila sa ngayon is kinakaibigan nila yung mga foreigners na alam nilang mga may inclinations na maging magkaroon ng curiosity doon sa mga Ginagawa nila. So pagkatapos noon kinakaibigan nila, tapos ini-Skype nila, chinachat nila hanggang magkaroon sila ng online na sex sa through Skype. Oo. Then after na nire-record nila 'yon, then Okay. saka nila i-extort. Okay. Pero sa ngayon kaya na-involve yung mga children diyan is yung mga adults na may-ari ng mga grupo na to, kumukuha sila ng mga bata. Na yun ang ginagamit nila para mag-extort. Yung mga chatters nila, yung nag-extort nila, mga bata, yun, parang nag-ano sila, nagre-recruit sila ng mga bata para magtrabaho sa kanila. Then, yun ang ginagawa nila. Actually, sa mga cases, na mga operations na kinakandak namin, may mga nire-rescue kaming mga minors na sila yung nagkikipag-chat doon sa mga prospected victims nila. Then, So, malaking kitaan din to. malaki din. Dollars din to siguro, ano? Opo. Oo. Dito naman yan sa atin. Kaya Dito yan isa sa atin, ano? Opo. Kaya isa yan sa mga tinutugunan natin sa ngayon. Yan, may susunod. Yan. Yan. Ah. Ito naman is ito yung mga nakita namin na mga online behaviors ng mga ano natin, yung naggumagamit ng internet na before sila buksan yung kanilang mga sarili-sariling accounts, hindi sila kaagad diretso sa sarili-sariling accounts para buksan. May iba sa atin, may iba muna pumupunta, browse sila sa mga social networking sites, nagsisearch sila sa website. Ito naman, itong searching sa website, yung mga research, mga ginagawa nila sa kanyang day-to-day na mga gawain is through online na rin kasi. So, pwede na rin. Visit. Kasi yung mga, yung mga businesses natin, pwede na rin online, di ba? Online, oo. Meron na rin tayong shopping Correct. via online. Aha. So, lahat yan. Kaya, na rin dito na 69% sa mga netizens natin is gumagamit na rin ng instant messaging Oo. at saka yung public chat rooms. Yan, public chat room nga. Kaya ginagamit na rin. dito, dahil dyan, naging lahat, kadalasan yung mga bata, although positively, may malaki ang naitutulong ng internet. Pero, on the other side naman, may negative naman Oo. kasi nagiging vulnerable sila doon sa mga offenders, yung mga natin, yung talagang may gustong manakit o mag-abuso ng mga bata. Through social media, Oo, no? social media. So, ginagamit natin siya Oo. na maganda, pero meron palang
another side of the Opo, coin. balik, ganun ginagamit din yung internet ng mga predators natin para manglure, mang-abuso ng mga bata. Mm. Kasi madali siyang gamitin, naman. hindi siya kaagaran na nadidetect, kaya ganon. So, ang tanong ko lang dito, bago tayo mag-commercial, ang sinasabi ko, ang tanong ko lang dito sa'yo, Colonel, paano nyo namomonitor yan? Ayan po is, marami tayong mga pinagkukunan po dyan ng mga, sa mga datas. At the same time, yung mga foreign counterparts naman natin is cooperative naman sila para magbigay sa atin ng data lalo na sa mga statistics. At tayo din sa office din namin, nagme-maintain din kami ng statistics tungkol doon sa mga cybercrime cases na nangyayari dito sa Pilipinas. So yan, naku, so top 5 tayo para sa ating Philippine online behavior. At saka, ang mahirap na trabaho pala yan. Opo. Oo, mahirap na trabaho, Colonel. Pero bago tayo magpatuloy sa munang palala dito sa ating himpilan, wag po kayong bibitaw kasi napakarami yung matututunan dito. Kaya hindi pala pwedeng basta-basta gamit ka ng kung ano-ano at selfie mo. Opo. Yan. Sa mga mga nagiging vulnerable yung mga bata dahil din sa mga service. Okay. So, isa munang paalala mula sa ating himpilan. Sandali-sandali lamang po. Ano po? Sige. Wag sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office.
Ayan po, magbabalik po tayo sa programa natin. Saan na nga po tayo? Dito tayo sa Top Top 5 5 Philippine Online Behavior. So, ayan po yung mga facts and figures na base sa mga statistics na mga nakukuha natin. Yan po yung mga behaviors ng mga Pilipino na naggumagamit ng internet. Yan. At syempre sabi nga natin kanina, saan ba, namomonitor nyo pala talaga lahat dyan, ano? At saka siguro nakipagtulungan din kayo sa iba't ibang mga institusyon para mas ma-check ninyo to, ano? Opo, oho. Yun. So, sabi ko kanina, ang iniwan ko kanina na mensahe, Colonel, mahirap din pala ito. Ano? Mahirap po talaga, pero siguro na, kami po naniniwala na kung tulong-tulong tayo po, mas madali po tayong Makapag-pasok dyan. Oo. At siguro mga numero, medyo mali yata isang pinakita natin na numero, ano? Opo, yung ulitin yung natin. direct line po namin is 723-0401, local 5354. Hindi po 59. Oo, pero yung nasa baba, tama, ano? Opo, oho. Sige. So, yun po. Ngayon naman, balikan naman natin ulit itong mga bata. Ano ba yung mga types ng danger para sa mga kabataan? Flash mo nga maigi ito, darling. Dito naman Yan. sa base sa pag-aaral din po namin at base sa mga nare-receive naming cases, ito yung mga dangers na sa mga bata na mga gumagamit ng internet. Isa po dito yung internet addiction sa mga bata. Ito yung kaya yung mga bata is bumabagsak sa schools dahil na-addict na sa internet. Andun na lang sila sa mga internet cafes para maglaro. Kaya So, yan. pinagbabawal din yung malapit sa school, di ba? Oo po, kaya may mga Hinuhuli yan ordinance kung sakali. po. May mga ordinance po ang mga local government units tungkol diyan na bawal yung internet cafe na malapit sa Sa schools school. at saka during school hours dapat walang estudyante na nandun sa loob sa Yan. cafe nila. So may mga mga ordinansa po yung mga local government unit natin. Then yung sumunod naman is cyberbullying. Ito, Na oo. from a traditional bullying, ngayon gumagamit na sila sa kanilang mobile phones sa pambubuli ng kanilang mga kaklase. Ayun. So, pwede i-report din pala yan, yung Opo, cyberbullying. pwede po. Opo. Ayan, Inireport mga namin. kaibigan. Ayan Opo. pala naman, meron na. Naku, akala lang natin kung ano lang yung mga iba-ibang Opo. kaso ito rin pala meron mga ganitong Opo. klase. Pero dito sa cyberbullying, paano ang yan? ano niyan is, ang talagang unang tumutugon dyan is yung school na kung saan nandun yung mga bata. Oh. Then, Kasi minsan yung sa school, minsan yung mga bata ayaw magsalita sa school. Alam niyo yun, ma'am, mas gusto pa nila sa iba. Halimbawa naman namin na ka-online kayo na ganito, cyberbullying, ang guro, siguro doon sa school kayo pupunta. Ganun ba yun? Ang nangyayari po dyan, nakikipag-coordinate kami sa school. Kung Yun. sakaling sa amin nagre-report, Oo. tinatawagan namin, itinatap namin in school para sila din aware sila. Kasi sa batas po ng bullying, school ang una dapat Malaman yan, mag-respond mag-respond, oo. sa cases ng bullying sa kanilang school. Kaya itinatap namin sila na mayroon may nagpunta sa amin dito para mag-file ng case sa ganito. So Ayun. binibigyan din namin sila ng kanilang effort para sila mismo ang mag-conduct ng kanilang investigation sa level nila. Yun. Then, kung sakaling, kung ano man ang kanilang naging output or recommendation, kung gusto nilang i-elevate sa amin, kaming humahawak ng mga Yun. cases. So, cyberbullying, ayan, marami kasi yan. Ako, nabully din ako ng mga panahon namin, bata ako. Apo. Wala lang namang ginagawa yung teacher namin. Diba? So, dapat din pala, malaman ng mga guro Apo, kung paano nga ba yan. Next, ano pa ba iba Next natin? naman is cyberstalking. Ito naman yung kagaya ng traditional stalking na yung sinusundan-sundan. Kadalasan dito yung mga domestic violence na cases natin. Kasi sa domestic violence, mayroon doon stalking. Ganyan din dito. Pero dito naman sa cyberstalking is through, kagaya sinabi ko kanina, gumagamit ng mobile nila or sa Facebook or sa yun yung parang lahat ng mga is sinusundan-sundan. Kaya ganyan yung isa sa mga cases na hawak namin. Sumunod Next. naman is online gambling. From a traditional gambling din, sa ngayon, umuuso na rin yung online gambling. Which is, Paano yun? yung mga bata, yun ang
ito kumbaga, doon na huhumaling yung mga bata sa online gambling. Ito may tinataya dito? Kasi pag... okay. Ganon. Tapos din, yung sinabi ko, yung child pornography at saka child trafficking. Cyber trafficking. So, sa mga programa namin, dito kami sa dalawa tumututok. Ito, yung child pornography at saka cyber trafficking. Kasi sila yung parang alarming sa ngayon. At Kasi saka ito yung marami. dumadami. At saka nagiging, kumbaga, hindi lang dito ang concern sa atin, kundi nagiging internationally ang ano nito dahil na-alarma na rin yung mga ibang countries na tungkol dito sa ano. Gusto ko lang balikan kasi napaka-importante dahil kami rin advocacy na ang campaign namin din ay bawasan o at least dapat malesen ang trafficking. Paano nyo nakukuha yung ganyan? Halimbawa, paano mo makikita, na-traffic na itong batang ito. Paano Usually yun? kasi Paano? ang ano namin dyan is yung mga walk-in complaints. Oo. Okay. Kasi sa ano natin is kailangan may mag-complain, may magreklamo. Mm. So, kasi yung mga informations din, kung mga informations lang na natatanggap namin, as much as possible, hinahanap namin yung victims para siya mismo nakakausap namin kung paano siya na-involve o paano siya naging victim ng trafficking. Kunyari, iimbestigahan maigi yan, ano? Opo, Diba? oo. Ang tanong ko ngayon dyan, kunyari child pornography, ito kasi pareho yan, maghalos Opo. magkasabay yan, ano? Ano ba yung ginagawa niyong aksyon? Para start, din nalaman mo, na-confirm mo na na-traffic siya o child pornography, case, no? Ano ginagawa niyo after? After- Okay na, no? Natural na talaga lahat. Opo, Yun na. nakuha natin ng statement, na-interview na natin yung Oo, bata. oo. Then, inaano natin, kumukuha tayo ng mga ebidensya, kagaya ng screenshot, kung saan nakapost, yung kanyang mga pictures. Then, nakikipag-coordinate tayo through Facebook, nagsumusulat tayo sa Facebook para malaman kung sino yung subscribers information ng Facebook account na ginamit. Then, yun. Then, may mga certain procedures tayo dyan. Then, pag nag-ano sila na pinapa-preserve natin kasi kadalasan mawawala siya. So, at least yung ebidensya natin naka-preserve siya sa Facebook. Then, saka tayo nag-i-MLAT. Action. Oo, yung mutual legal assistance para makuha natin yung pina-preserve natin na ebidensya. Para dito, magamit natin sa pag-file natin ng case. Yun. Then, nakikipag-coordinate tayo sa mga internet service providers natin dito at saka mga telcos kasi sila yung may hawak ng lahat ng kung sino yung gumagamit ng kanilang services. Kaya pala wala ka na lagi dito sa sa office mo. Ganito pala Opo, kahirap to. Akala ko naman pag okay na to, sige ganito na, hulihin na. Paano ba manghuli naman? Yung sa panghuhuli naman, Halimbawa, lahat ng ebidensya nandiyan na, nakuha mo na lahat. Siyempre, hulihin naman yung penetrator. Tama ba ako? Yung violator. Sige. So, pag ang ano namin dyan, kung on the act o continuous ang ginagawa niya, yung pang-abuso niya is continuous, tapos may mga ebidensya na kami on hand, so ang ginagawa namin dyan is nagpa-file kami ng search warrant. O kaya naman, yung entrapment operation na tinatawag. Together with the other PNP siguro yan, ano? Opo, yung local namin o kung sino man yung pwede namin matap na sa amin, tumulong. Kasi sa ngayon, kukunti pa lang kami, kung malaki yung area na aming i-operate, nagtatap kami ng mga iba naming law enforcement. Kasamahan pa rin. Kasamahan, oo. Kaya nandiyan naman ngayon yung mga kalalakihan na, it's a major dati. Okay. Opo. Sige, ito yung susunod natin, in technology, how technology is used in trafficking. Opo, Yan, oo. paano nga ba yan? Ito naman, itong nasa screen natin is dito kung bakit yung technology ang ginagamit sa trafficking. So isa dito is via Mas communication. mabilis. Oo. Mas mabilis. Oo, kasi sa ngayon yung recruitment natin sa trafficking is via online na. Kaya may mga social networking sites tayo, mga dating sites na pwede doon, yun ang gamitin nila sa pag-recruit ng kanilang prospect victims. Andyan din yung mga news groups, di ba? Yung mobile internet system natin kasi di ba yung mga mobile phones natin ready online na. Ready, tsaka hawak mo lagi Oo. yun. So, isa yun na pwede nilang magamit para mag-recruit. Then, yung isa pa yung online advertisement. Kasi sa ngayon,
readily available lahat ng mga advertisement via online. So isa yan sa mga mode na ginagamit din nila para mag-advertise ng mga recruitments nila, which is hindi siya legally Oo. na mag-e-end up siya sa trafficking. Yun. Kaya yun ang yun ang ibig sabihin po dyan sa screen na yan. Tsaka ito atang kung ginagamit mo itong mga social media, hindi masyadong hindi masyadong bistado, ika nga. Opo, Yung kasi opo. online talaga, hindi mo malaman kung nasaan ba yung office talaga nitong gumagawa nito, di ba? Opo, Mas opo. At maganda saka, nga siya. Hindi naman kasi siya kaagad sinasabi. Ang una niyan is kinakaibigan, inaalok ng Kwento-kwento mo oo, muna. kinakaibigan. Then pag kuha na nila yung loob ng bata, yung babae, sa kanila aalokin. Gusto mo bang nang maging model? Gusto mo bang kumita? Gusto mo bang sumikat? Ganon. Siyempre, yung bata, naiinganyo kasi may mga promises pera. sila. Oo. Malaki yung bayad, tas ganon. Bibili Sa ng susunod damit. niyan, ito yung requirements. O, yun na. Unti-unti Yun. nilang unti-unti nilang parang i-groom nila Yung mga bata. Oo, nilolore nila hanggat bumigay yung bata. Then after that, ayan na, kukuha na sila ng mga pictures nila ng naka two-piece. Oo. Then after dyan, yung nude na talaga dahil final na daw stage ng recruitment Oo. is ito ang kailangan. O, yun. Pero ma'am, meron naman akong mga naging kaibigan na meron siyang mga ka-online, foreigner. Tapos, itong isang kaibigan ko, dalawa sila, na talaga 1 taon silang parang dating do sa through social media, chatting, yon. Tapos, after a year, parang pupunta raw siya sa Pilipinas. Tapos, nanghihingi siya muna ng, pahiram muna, para something like that. Pahiram muna ng pera. Nakapagbigay 100,000. Tapos, wala na. Kasama rin ba yan dyan? Hindi. Hindi. Okay. Yun naman kasi traditional na yung panluloko. Oo. O pwede siyang file ang traditional, yung Pero hindi mo ito mahuhuli, may wala yun eh. Kasi Pero kung sakali identified naman, mayroon tayong DFA, mayroon tayong Bureau of Immigration na pwede natin Okay. malaman yung kanyang identity. sige. Then kung sakaling talagang willing yung complainant na mag-file ng case, pwede natin Interpol to Interpol na maghingi tayo ng assistance kung taga saan siya para natin yung identity niya at saka makapag-file tayo ng case laban sa kanya. Yun, pala may kasagutan din pala yan. Pero maraming mga ganyan, lalong-lalo na yung mga nasa church. Alam niyo ba, yung mga nasa faith-based na mga organization na medyo may adult na doon, ako, ang dami yan. Sige, ano pa ba yung iba natin? Napakaganda daw ating pinag-uusapan. So ito naman dito yung kaya ang sinabi ko kanina, technology is used to exploit victims. Ito yung kaya ginagamit ang technology, isa dyan yung child pornographic images natin. Pwede siyang i-upload, pwede siyang i-broadcast through yung internet. At saka yung child pornography, yung pag-distribute at saka yung pag-sell ng pornographic materials through internet po yan, through websites. Then andyan din yung online pandering, Ano yung online pandering? ito yung yung pag-groom ng bata, yung pag-groom ng bata na ma-involve siya sa exploitation. Yun. Pero matagal din sila, parang inaalagaan talaga yan. Inilalang-alagaan nila. Andyan yung binibigyan ng nilang pera, pinapadala nila ng pera para yung trust makuha nila. Marami ba rito na i-involve yung parents na? Oo, kadalasan, okay. ang kadalasan nangyayari dito yung parents ang kinakausap nila. Okay. Oo, gano'n. So, pwede rin kasuhan ng mga parents kung sakali. Usually, yun ang sa mga cases namin, yung parents ang isa sa mga kinasuhan namin. Okay. So, sige pa, tingnan natin at para matapos na natin to, mahaba pa ba ito? Opo, mahaba pa po yan. Siguro kung hindi natin maabot hanggang dito na lamang muna tayo. Opo, then then sa susunod, pag-usapan pa natin. Ano yung pag-usapan. susunod nating aasahan nila sa atin na i-discuss natin? Dito naman, isusunod naman natin, ito yung... Sa next Friday po yan. Hindi yung... pwede ito matakil natin ngayon. Sige. Next Friday naman, kasi dito ata mag-stop. Okay, sige. Okay. Dito mag-stop yung ating next Friday is yung response. Ito yung ginagawa niya. AngelNet
Kung Oo. anong ginagawa ng AngelNet. Yung Yun action na po tayo sa Oo, susunod. oo. Sige, ito So, naman. ito yung technology kung bakit siya naging attribute sa paggamit. Kasi yung internet is nag-generate siya. Okay. Oo. Tapos madali siyang gamitin. Oo. Oo. Kahit sino pwede, kahit nga Oo. bata ngayon, Kahit pwede oo, na eh. Basta open, may internet, kahit saan pwede siya magamit. Minsan nga, pupunta ka lang sa kapitbahay, may internet na, pwede Oo. ka na maka-access. Ano? Lalo na ngayong may wifi. Mm-mm. So kahit saan, basta may wifi, Pwede pwede na. gumamit ng internet. Tapos, yung technology naman natin Mhm. ngayon, hindi ganun kamahal. Mura na. Mura na, Oo. affordable na. So lahat, kahit hindi siya ganun malaki ang sahod, nakakapagbili siya dahil kasi mura. 25 pesos lang, isang oras Opo, na, oo. okay na. Pwede na. Oo. Sa mga cafe So, natin, affordable. affordable talaga Oo. siya. Tapos, yung Anonymity? ng users. Kasi, pwedeng fake accounts ang gawin mo. So, hindi ka identified. Ayun. Oo, yun yung, oo. at saka yun ang naging... Pwede kang magsalin-salin, ano? Pero Oo. iisa lang yung tao na yun. Oo, pwede. Oo. Mhm. Kaya nga, difficult siya na i-trace. So, gano'n ang mahirap talaga i-trace kung saan siya, no? Opo, oho. Pero parang ginagawa ninyo ganyan. Kunyari, di ba meron naman yung GPRS na sinasabi nila na pwedeng matrace? Yung Nagagamit niyo yun? Yung sa locations kasi ng mga, kagaya ng mga cellphones natin, Mm. wala po sa control natin yan. Ah. Yung internet service provider, sila po yung may control. Kaya nakikipag-coordinate kami sa kanila para malaman kung saan. Saan Oo, talaga? minsan kung sakalang active yung cellphone, is pwede silang magbigay sa atin kung saan nag-connect yung number na yon. Okay. So, mahirap i-trace talaga Oo. siya. Tapos yung mga criminal, yung speed, yung sabi speed, kasi isang pindot mo lang Andiyan kaagad na. Oo. na ipoposta kung Lalo kung saan. malakas yung ano, Opo, malakas oo. yung internet mo, di ba? Tapos yung criminals, kahit saan pwede silang makagawa ng kanilang illegal activities. Mhm. Pwede sa bahay, pwede sa park, kahit Oo, saan. oo nga naman. Basta may wifi. Pwede niya. minsan ngayon, may dala-dala mo yun, meron ng ano ngayon, may sarili na siyang internet, di ba? Meron Oo, ngayong mga lumalabas na meron na, ganyan. oo. Kaya kahit saan, kahit sa banyo, kahit sa park, pwede mo nang gamitin, Oo, di ba? oo, kahit sa CR, pwede kang doon. Basta may access. Then, high profitability. Yung pagbenta kasi ng pornographic materials, Iyon. malaki Yung isa. ang kita. Okay. Kaya yung mga, lalo na yung mga below poverty level na mga income Pumapayag family, talaga, no? pumapapayag sila dahil doon sila kumikita. Ang kadalasan ang nagiging dahilan nila is hindi naman physically harmed yung kanilang mga bata, mga anak. So pumapayag sila kasi kumikita sila. At yun ang nagiging means of living nila. Yun. At Ayun. saka syempre sabi nila, ano lang naman yan, nude lang naman, di naman nahawakan, di na-touch. Oh, Tinitingnan yun, lang, oo. di ba? Yun ang ano ngayon ng mga magulang. Oo, kaya Meron naiinganyo na kayong mga sila. kaso, isang sample lang bago tayo magtapos. Ano yung kaso na nakita nyo na involve yung parents? Meron kayo yung yan? meron, yung kung natatandaan nyo, yung Operation Endeavor, yung inano ng UK, isa sa mga cases nila is dito sa atin. Tayo po yung nag-assist sa kanila wherein mayroon predators na aresto nila. Then nung kinuha yung kaniyang laptop, yung gadgets niya, forensic, doon sa examination result is na mayroon silang na doon na isa sa mga nagbibigay ng mga pornographic materials is galing dito sa Pilipinas. Ayun. So na-trace siya hanggat pumunta sila dito sa amin, makipag-coordinate para ma-identify namin yung mga victims. It so happened na identify natin through yung cooperation ng local law enforcement sa amin at saka yung foreign counterparts natin, Ayun. nakapag-launch tayo ng successful operation which resulted to the arrest of 8 ata yun at saka Pilipino yan, mga Pilipino, na-arrest. o mga magulang. Then, Talaga. rescue siya ng mga bata. Mhm. Ito yung pinakano dahil compound siya magkakamag-anak. Oo, napanood Oo. nga rin natin yan. Yun, oo. yun. So, nasa na ngayon yung mga bata? Yung mga bata nasa DSWD DSWD for yung kanilang aftercare. Then, yung mga suspects naman, sa ngayon, nakakulong. Dahil Yun. trafficking, qualified trafficking, so no bail siya. So, ha? nakakulong sila Isang ngayon. taon kalahati pa lang po yan. Abay, sa mga susunod pa natin, ano? oho. At syempre, ibang usapin natin dito, mapapakinggan nyo po sa DWSS. Saturday po yan, 11 to 12. Mapapakinggan nyo kung ano yung mga discuss natin dito ngayon sa ating internet, TV. Mapapakinggan naman ninyo through
DWSS. Yan. Opo, So, medyo, alam mo, napakadami ng dapat natin pag-usapan, ano, Colonel. Pero, syempre, bibitinin namin kayo sa susunod po na Friday. 10 to 11 na po tayo, ano? Kasi 11 to 12 tayo ngayon dahil medyo na late lang ng kaunti. Pero sa susunod pong sa Friday, mapapanood naman nyo, action naman ito ng AngelNet na po. Oo, doon yung malalaman lahat ng pinag-usapan natin dito. Ang tanong natin, ito ba ay na-actionan o ano bang responde na ginagawa ng AngelNet? Opo. So with that, Colonel, magpapaalam ka na? Maraming salamat po sa panunood at so inahakayat ko po lahat ng mga kababayan natin na nakaka-experience ng ganitong mga pag-aabuso. Huwag po kayong mag-atubiling pumunta sa amin, magtumawag o ipagbigay alam kung ano po yung mga nalalaman ninyo para ma-actionan po natin, matugunan po natin. Dahil yung sabi nga nila, yung kabataan ngayon is kung kailangan natin tulungan tutulungan natin. At syempre, para naman sa ating mga kababayan na ngayon ay nanonood at pati yung mga nasa abroad, abay, ang dami pong access na pwede nyong gamitin. At huwag nyong kakalimutan na sa tulong-tulong, sabi nga ni Colonel, ay malulutas natin ang lahat ng ating problemang kinakaharap in terms of ganito mga problema, lalo sa mga bata at syempre sa mga kababaihan din. Nasa inyo yung mga pagkakataon po na i-report sa amin dito. Pwede kayo mag-report sa kakampi sa 553-8656, 788-3607. At syempre, sa inyo naman yung mga hotline Sa natin, mga hotline Colonel. naman namin, we have a direct line which is 02-723-0401, local 5354. Andyan po yung email address namin, pmp.acg.angelnet@gmail.com. We have a website, yung www.angelnet.ph. Meron din po kaming Facebook account, Yan, sa Facebook. pmp.angelnet.anti-cybercrime group. Then pwede nyo kaming i-tweet sa at tweet. PMP Angelnet ACG po. Yan. Yun po. So, yan. So, with that, kami po yung nagpapaalam sa inyo. Ito po yung likod Fred Nicodemus. At syempre, ang may-ari ng AngelNet, hindi naman may-ari. Sila yung pwedeng mag-responde sa lahat ng inyong mga katanungan at reklamo. Opo, sa pangalan ng aming Director, Police Senior Superintendent Gilbert Caasi Sosa. Ako po si Police Superintendent Ivy Castillo. Salamat po sa pakikinig. At syempre sa panonood natin, be smart, stop and think before you post. Thank you and good day. Yan. Salamat po.